ask you guys kung ano bang content yung gusto nyo makita sa channel na to. And may sumagot ng 50 facts about me. Na-realize ko hindi ko pa nga yun nagagawa kasi sino bang may paki sa akin, di ba? Pero nag-poll po ako sa Instagram and 97% of you guys gustong makita yung ganong klaseng video. So now press the start button! My real name is not Mars po. Screen name ko lang po yun dahil ako yung tipong tao na medyo gusto ng privacy kahit na may YouTube channel ako. And na-realize ko gumawa na nga pala kami ng Q&A with Kito pero meron pa rin ako mga nire-reserve na information just for myself. We are not required to share everything on the internet. Hindi ko po goal maging online personality. That's why Theo Productions po itong channel na to before dahil ayoko talaga magpakita sa camera. Pero ayun nga, wala na po ako ng members ng productions. So, pinalitan ko na po siya ng Planet Mars. So, I really just want to be a content creator na may natututunang lessons ang aking audience. So, sana may natututunan kayo from me. And I'll be very happy to know that. Pero I still like to share some of my experiences na feeling ko malalighten up yung mood nyo or matutuwa kayo sa videos na yun. I am a content creator na hindi magaling sa words, as in hindi ako magaling sa mga dialogue style. I'm still working on it, pero kung napapansin nyo yung mga films ko, puro mga visuals ang pinapakita ko. Hindi ako magaling sa any kinds of sports and wala rin akong alam na instrument, so I think I'm a boring person. And minsan I also doubt myself na bakit wala kang alam na ganito, na ganyan. Yung iba kong friends, like, ang dami nilang alam na instruments, like, sobrang talented nila. And I think to myself, bakit parang ako wala akong alam, ganyan. Hindi rin po maganda yung boses ko, pero mahilig talaga ako sa mga musical movies and Broadway. So, nag-start ako maging interested in media dahil kay Ryan Higa. Merong mga music video contest nung high school. And, ayun, nag-try ako na sumali and ako yung nagdidirect ng mga yun. Then, nung graduation ng high school, in-awardan po ako as Best Director and Cinematographer. So, medyo proud ako doon dahil kahit high school lang, ayan, merong achievement. Wala po akong best in math, best in kineme, best in science, ganyan. Pero ayun, nakakuha pa rin ako ng award. So, medyo fulfilling pa din. So, kaya ako to shinare dahil kahit na meron akong insecurities, kapag passionate ka talaga sa ginagawa mo, lahat ng ginagawa mo ay worth it. Ambivert po ako, kaya ko naman makipag-socialize sa aking friends and new people, pero most of the time, kapag nasa parties na ako, iniisip ko bigla na, kung nasa bahay na lang ako, nakahiga lang ako and everything. Pero of course, I still want to be with my friends, nadidrain lang talaga yung energy ko. Pagdating sa mga pinapanood ko, I like dark genre and dark humor and yung mga hindi spoon-fed na videos and talaga mapapaisip ka sa content. So, ang favorite series ko po, which is available on Netflix, are Black Mirror, Love, Death, and Robots, Orange is the New Black, Stranger Things, BoJack Horseman, and Bates Motel. Pero ang pinaka-favorite ko talaga as of the moment is Orange is the New Black. Adik na adik ako dyan. So, kung fan ka, please let me know so chikahan tayo. Ang favorite YouTube series ko naman are Don't Hug Me, I'm Scared, Salad Fingers, Llamas with Hats, Alan Tutorials, and some Adult Swim na videos. So, ang favorite YouTubers ko naman are iDubbbz, PewDiePie, Niga Higa, of course, Ana Akana, and David Firth. And of course, lahat ng YouTube friends ko, syempre. Ang favorite singers ko ay sila Melanie Martinez, Pink Guy, which is si Joji na nga pala ngayon, and si Michael Jackson. So, ang favorite ko naman na boy bands or bands, hindi po ako mahilig sa K-pop, sorry po, pero hindi ko po sila binabash. Pero mas mahilig po ako sa mga oldies, tulad ng South Porter and Freestyle, and of course, mahilig po ako sa 90s boy band. Backstreet Boys, NSYNC, Westlife, yung mga yan. May mga concert pero wala po tayong pera. Pahingi po pera, please. Sa mga gusto po mag-sponsor sa akin sa concert ng Backstreet Boys at Westlife, andyan po yung link ko. Charot. Alam nyo ba na
Kapag nasa condo kami, sobrang tahimik lang yan si Mars. Pero kapag may nag-joke na ng isa, tapos may nag-joke na isa pa, magtutuloy-tuloy na yan, tapos may join na siya. So sa una lang talaga tahimik si Mars. Pero loka-loka rin yan. So si Mars, napakagaling niyang direktor. Sobrang dami kong natutunan sa kanya nung nagkatrabaho kami noon sa Filtered. Kung hindi nyo nalalaman, yan si Mars Arroyo. Pina-follow lang naman ni Ryan Higa. Ryan Higa lang naman. Si Mars kasi isa siya sa mga pinakatotoong tao na nakilala ko na if may gusto siya sabihin, sasabihin niya talaga. Minsan sinasabi pa niya in a patawa way. Ganon si Mars. Isa sa mga traits na tumatak sa akin kay Mars ay yung pagiging malambing niya. Pag nagsasorry sa akin yan, kahit maliit lang yung kasalanan niya, grabe, parang bata eh. Sorry na. Panagagalit din yan. Parang di nga nagagalit yan. Grabe naman siya. Tinulungan mo na nga. Tapos, di ba, parang... Mars, di ba, ganyan ka? Kasi kung ibang tao yun, trigger yun, galit na galit yun. Pero siya, kalma lang siya. Malambing lang siya. And isa rin sa mga traits na tumatak sa akin, yung pagiging caring niya. Yung sabi, Jeric, pahinga ka naman, minsan. Papa naman tayo, ganyan. Ganun siya ganun siya magsalita. Sobrang caring niya. Yun yung mga traits na tumatak sa kanya. Malambing at caring. Si Mars sobrang practical. Kahit sabihin mo na passion niya yung ginagawa niya, alam niya kung paano panindigan yung passion niya as profession. Ginagamit niya yung talent niya para kumita and alam niya kung ano yung mga limitations nun. At alam niya rin kung paano i-handle yon bilang yun ang nagiging source of income niya. Magaling mag-pancake si Mars. Dus lagi kami nagpa-pancake dito pag dumadalo siya sa apartment. Tsaka nagluluto kami ng mga prito dito. Yun lang yung kaya naming lutuin actually. Yan, every time na pupunta siya dito sa apartment, lagi kami nagpiprito yan. Tsaka lagi kami gumagawa ng pancakes. Ang galing niyong makinig sa mga kwento mo, sa mga rants mo, sa buhay, gano'n. At nakikinig talaga siya, attentive siya. And after nun, after mo magkwento, ang pinakagusto ko talaga dyan kay Mars is, gusto ko siya magbigay ng advice kasi mabibigyan kanya ng kakaibang perspective na parang ay, oo nga no, mapapa-rethink ka na lang sa mga decisions mo in life and everything. So, ayun, gusto ko yung pagiging ganun ni Mars. Love you, Mars. Miss you! Sa circle of friends namin, masasabi ko na ako yung very particular kapag dating sa mga pormahan, sa mga OOTD, sa mga looks. And kung ikaw gusto mong pumorma like Mars Arroyo, may dalawang items na kailangan parte ng iyong outfit. So, una is itong black platform boots. Tapos, pangalawa, iterno mo ito with a knee-length na skirt or magkaroon ka dapat ng pamatong na very flowy na para kang may trail sa likod mo kapag naglakad ka. So, yon. Dapat may ganun ka. At pag pinagsama mo yung dalawang items na ito, meron ka ng OOTD ala Mars Arroyo. Sobrang bait niyang tao, hindi ko po expect na kasi hindi ko naman siya ganun sobrang ka-close. Wait lang, ka-close ko siya pero hindi kami ganun ka sobrang close na close na kausap ko everyday, ganun, basta. Pero, ayun, sobrang nakaka-touch. Yung time nun sa Filtered, hindi ko po expect na bibigyan niya po ako ng letter. And napaka-sweet niya. So, ayan lang naman, Direct Mars. Alam mo, si Mars, yung isa sa tao na may pinakamabang pasensya na kilala ko. Tsaka, sobrang creative niya. Meron siyang particular vision sa video, sa content niya. Siya ang tagatawa ng tropa. Pag meron joke, tatawa siya. Pag ano, wala siyang ambag, tawa lang. Ganon. Miss you, Mars! One fact about Mars Arroyo, si Mars is yung tipong tao na gustong-gusto niyang gumawa ng film at short films. Yo, this is Franco Rodriguez at gusto ko lang magsabi ng fact about kay Ate Mars. Naging director ko yan sa Unspoken Rule. Napakagaling na director yan. Yan lang. Fact about Mars is parang ayaw niyang nai-invade yung personal space ng tao kasi may mga times na nagwo-worry si Mars na parang komportable ba ako na dun sa, kunyari katabi ko siya once and then parang worried siya na hindi ako komportable sa ginagawa niya. Parang gano'n, yun, yung ganong sense. Si Mars ay silent killer. Hindi negative na ano. Pero, pag tinignan nyo kami dalawa, parang ako yung laging nagbibigay ng advice about
dating, about guys, about love life. Pero, ang totoo po niyan, si Mars talaga yung nagbibigay sa akin lagi ng advice pagdating sa guys. Sa kung paano sila kakausapin or paano makipag-date sa love life and all. Ewan ko na, pero mas expert sa akin si Mars dyan. Pero nyo naman, may jowa na siya ngayon, di ba? And ako wala pa rin. Birthday ni Mars, August 11 and August 12. 11 is yung nasa birth certificate, tapos 12 yung digit. So, gusto niya daw pa ng regalo. Dalawang regalo required siya. Thanks! Fact about kay Mars is na mahilig siyang magtupi ng ganito. Every time nakakain kami na may wrapper or something na matutupi, kukuhanin niya yun, tapos itutupi niya. Tapos ako rin, nahawa na ako na every time kakain ako, itutupi ko na rin siya dapat. Isang pinaka-interesting na fact about Mars is her embarrassing moment. Hindi lang siya yon, kaming dalawa talaga yon. Nag-dinner kasi kami sa isang mall. 3rd year kasi kami noon, and then nag-OJT kami. So, we're talking about life in the future, ganyan. Hindi ko alam kung bakit naisingit niya, guys, yung crush niya. Nagka-crush siya ng 10 years older yata sa kanya. Basta oo, tama. Hindi pala yata. Tama. 10 years older sa kanya. Dahil sa mausisa tayong friend, syempre sabi ko, sino ba yan? Ano ba name niya? So, sinabi niya sa akin yung name. And then, tingnan natin sa Facebook. And then, ang ginamit namin, yung Facebook ko. So, edi nag-search kami. Ganyan. Tapos, in-stock namin si Kuya Best. And then, napindot namin, yung add friend. Nakakaloka friend. Syempre kami dalawa, oh my gosh, si Kuya. Feeling namin na bisto na siya, na may crush siya. Tapos, ang nakakaloka pa, guys, is after ilang minutes lang, accept na agad si Kuya Best. Naka-online pala siya nun, guys. So, lalo kami nagtitili ni Mars sa mall. Di lang yun, sobrang nakakaya din sa mall kasi tinitingnan kami kasi hindi namin makontain yung feelings naming dalawa. So, ayun. Yun na. Yun yung sobrang nakakahiya. Mars has magical skin. Every time you try to just scratch the surface of the skin, ever so lightly touch, with a touch of like a slightly pressured feather, it will bulge. Parang, I forgot what it's called. Pag ginanon mo siya, aangat yun. So, when we were in college, we used to write on her arms and her legs, random things. That's what makes Mars Mars. Mahilig siya mag-cosplay nung high school. Yung character niya noon, si Sunako, nakahara ng The Wallflower. So, yun, sobrang galing niya noon. Noon pa nag-gravitate na siya sa camera. Meaning vain siya nung high school. May isang beses nakita kami sa mall na hindi sinasadya. Tapos, naghilahan kami mapunta sa CR. Para lang kumuha ng picture. Tapos namalas na rin kami. Fun fact, nung high school kami, mahilig kami ni Mars mag-reenact ng mga episode ng Mara Clara. Yun, ako si Mara, tapos siya si Clara. Tapos ayun, alam ko yung upload niya yun sa YouTube. Tapos ayun, ngayon nakakahiya. Ang pagkakaalala ko sa kanya nung elementary kami, medyo pangkista yung datingan. I mean, parang idol niya si Avril Lavigne, ganun, parang imo-imo. Pero matalino yan, laging nasa top honor student. Isa sa mga hidden talent niya ay sumayaw. Nung grade school kami, lagi siyang nasa opening number. Diba, Mars? Sa mga hindi pa po aware, ang favorite color po niya ay purple. Thank you. Napapansin naman natin na yung buhok ni Ate Mars is iba yung color or nagpapakulay siya. Nakita ko kasi yun sa isang vlog niya na kapag nagkukulay siya, yun yung way niya para express yung sarili niya at para i-define kung sino talaga si Ate Mars Arroyo. Director po siya ng Filtered. Yung kasama po sila Ate Rosel, si Kuya Kyo, at saka po si Ate Aravel. Si Ate Mars po, gustong-gusto niya si Ryan Higa since nung high school pa lang po siya.
Hello po, ako po si Jamila Vilayesa. At isa po ako sa mga fan ni Ate Mars Arroyo. Hilig talaga siyang gumawa ng mga short clips at short films. Kasi nakikita ko sa mga pinopost niya sa YouTube channel niya, puro halos ganun talaga lahat. Mahilig po siyang gumawa ng short film. In short, filmmaker. Yun lang po. Love you, Ate Mars. Editor siya ng Vlogkada. So, let's stop using the word manggagamit. Kasi in friendship, lahat kayo nagbe-benefits. Lahat kayo mag-grow. Hindi niya ginagamit yung Vlogkada para sumikat. Kasi she has her own way para sumikat. Sa ating Mars, napaka-approachable niyang tao sa mga fans niya. And yung mga hate comments, parang tinatanggap niya yun. Iniintindi niya yun in a good way or in a positive way. Yun yung nagpapa-strong sa kanya. Facts about Mars Arroyo is mahal na mahal ni Kuya Kito at gagawin niya lahat para intindihin siya at pasayahin siya. Si Ate Mars ay takot po sa mga matataas. Latest na nangyayari, hindi siya good kasi nababa siya, which is hindi pa naman kasi talaga din ganun kalaki yung YouTube channel niya. And wala naman din talaga content creator na deserve para i-bash or what. Kasi sa industriya ng YouTube, diba, tulungan sila. So tayo dapat as viewers and as fans, tulungan din na para makilala din yung channel nila, hindi lang puro tayo bash, puro tayo negative side na kung ano. Sobrang bait niya kasi na-meet na namin siya and ng Bebes once nung meet and greet ni Lai Bebs. Alam mo yun, sobrang go lang niya na Ate Mars, pa-picture, siya lang, sige, sabi niya, go, smile lang, ganon. Sobrang bilis niyang i-approach. Tapos ganon din sa IG nung message siya namin one time kasi may pa-surprise din kami. Tapos ayun, nag-reply siya ASAP, tapos nag-apology siya kasi hindi siya nakasama. Alam mo yun, parang hindi niya talaga deserve na mabash and wala talagang may deserve na mabash dahil lang sa kung ano-anong negative side, diba ganon. Siguro ngayon tayo as viewers and fans, mas pairalin na lang din natin yung pagmamahal. Kasi mag-isip tayo ng negative side and sa pambabash. Ayun lang, God bless, thank you! The last fact about me is that I am so grateful that there are people who really knows who I am, who doesn't judge me based on what they have heard, and protect me from the negative side of social media. Alam nila kung ano ang difference between facts and opinions, and these are the people who are included in this video. And I also hope na lahat ng nanonood ng video na to always confirm your statement before believing that it's a fact. So this is actually a thank you video sa lahat na nag-participate sa video na to, and I would also like to thank for inspiring me to make this video. Without you, hindi ko magagawa tong video na to. Actually, gusto ko tang pasalamatan in private kaso hindi ko po mahanap yung account mo. I mean, yung real account mo. So, thank you na lang for proving my short skit. Ayan. I just wish you to have more positive vibes and I hope you learned something today. Bye!